Dahil na-miss ulit namin manulo dito sa ilog at sapa, ayan naisipan nga ho naming mamana kasama yung kuya ko at yung kapitbahay namin. Unexpected nga ho ang pangyayari dahil marami pala ang nangilaw dito sa ilog. Pero ganun pa man, nag-enjoy pa rin kami dahil nakunan nga ho natin ng video yung mga nakuha nila. Kaya shoutout nga ho pala sa inyo. Dito naman po sa sapa, nanguha na lang kami ng mga ungka dahil nga ho nahubas po kasi ang tubig dito kaya wala kaming makukuhang mga uwang. Sobrang laki nga ho ng mga ungka dito, sayang naman kung papabayaan lang namin ito. Pagka-uwi nga ho namin, ayan niluto na kaagad namin ito sa bahay ng ate ko. Sinibuan lang nga ho pala namin ito para masarap yung higupan namin ng sabaw. So ito nga ho muna ang kaganapan bago kami magpunta ng ilog at sapa. Syempre nag-transition muna tayo dito ng mga dadali nating kagamitan. Nagdala na nga ho tayo dito ng sundang baka may magpabuang-buang na wakwak katigbasan jud. Kaya mga wakwak wag muna kayo magra-gara. Nag-prepare na rin dito yung kuya ko at si Inok, pagkatapos ay nagtungo na nga ho kami dito sa ilog para sumakay ng dakit. Dahil sa itaas ng ilog tayo manulo. Dito nga ho mga kapobre, dumaan kami sa tabok para madali lang tayo makarating sa spot na pupuntahan natin. Makikita nyo naman na sobrang dugom dito pagkatapos ng mga ilang minuto nakarating na tayo sa spot natin. At dito nga ho ay sinalubong tayo ng ahas sa ilog. Tangkig po ang tawag namin dito. Sabi nila mga kapobre, hindi raw ito nakakamatay na ahas pero matitigok ka lang, kaya mag-ingat po tayo sa mga ganitong panuway, baka mayayay tayo sa kabao. Pero joke lang po. Kasi sa experience ko at narinig ko, magkakalagnat ka lang kapag napaakan ka ng tangkig na ito. Sa puntong ito mga kapobre, nandito na nga ho tayo sa sapa. Dito nga ho po kami nag-una manghuli ng mga uwang. Subalit nakakalangkot na balita dahil nga huhubos nga yung tubig dito sa sapa. Pero nagpatuloy pa rin kami, baka may makuha tayo kahit konti lang para naman hindi tayo maziruan dito sa spot natin. Dito mga kapobre, nakapana nga ho yung kuya ko ng uwang kahit walang bagsangan ngayon, pero meron naman kami nakikitang malaki na uwang kaya hindi na pinasaylo ng kuya ko. At dahil nga halos walang bagsangan ngayon, napansin nga ho namin na malalaki yung mga nakita naming ungka, kaya naisipan nga ho namin manguha nito. Makikita nyo naman yung size niya, pwede na talaga ito. At alam nyo ba mga kapobre, masarap ito sa gata na pagkakaluto. Kung nakikita nyo sa vlog ko dati, nanguha rin po pala kami nito, subalit maliit lang po yung mga nakuha namin pero masarap naman po siya kainin. Dito nga ho mga kapobre, nakita nga ho tayo ng insekto na uod. Iwan ko kung anong tawag dito. Kung alam nyo ang insekto na ito mga kapobre, share nyo naman sa comment natin mga kapobre. So dito mga kapobre, nagpatuloy lang po pala kami sa pangunguha ng mga ungka. Ito po kasi dati yung kinukuha namin noong bata pa kami. Mahilig po kasi si mama sa mga ganito dati, kaya isinasama kami manguha nito. Hindi po talaga bago para sa amin ang manguha nito dahil nakasanay na namin ito. Fast forward mga kapobre, pagkatapos nga ho namin manguha ng mga ungka, bumalik na nga ho kami dito sa ilog para doon magpatuloy manguha ng mga uwang at isda. Halos kinakamay lang nga ho namin ang pangunguha nito mga kapobre. Dahil nakalubog pa kasi sila kaya mas madali lang itong hulihin. Pero kapag sila ay hindi nakalubog, kailangan talagang panain natin para hindi sila makawala. Dito sa ilog mga kapobre, napakarami talagang uwang, kaso lang talaga maliit pa yung iba kaya medyo alanganin talagang kunin. Pinipili lang po namin yung dako ay para naman ho lalaki pa yung mga maliliit. Pero para sa akin mga kapobre, yung mga maliliit talaga yung masarap kainin. Dahil pwede mong kainin lahat pati ulo, lalo na kapag sinabawan natin ito. Makikita nyo naman po talagang tuwang-tuwa ako sa pangunguha ng mga uwang dahil nga isang kamay lang po yung ginamit natin sa paninikop ng mga uwang. Dahil yung isang kamay ko ay busy sa paghawak ng kamera natin kaya duplikayod ako dito mga kapobre. Medyo delikado nga ho yung style natin dahil anytime pwede tayo mawala ng cellphone kapag ito nahulog sa tubig. Pero ganun pa man, ginawa ko pa rin ang ganitong content dahil gusto kong i-share sa inyo yung mga buhay namin dito kapag wala kaming maulam. Talagang masasabi mong sipag at tiyaga lang talaga ang puhunan sa lahat ng mga ginagawa natin. Dito nagpatuloy lang tayo sa ginagawa natin at kung napapansin nyo, medyo tumaas yung tubig kaya ginamitan ko na ng panguha ng mga uwang at isda. Maliliit lang po talaga yung mga isdang nakuha ko dito pero kahit ganyan sila, masarap na pa rin ito kapag niluto na natin. So dito mga kapobre, tumigil na kami sa pangunguha at tumungo kami sa kuya ko at marami-rami na pala yung nakuha niya. Hindi lang po pala kami ang nangilaw dito sa ilog mga kapobre dahil may mga kakilala pa rin kami na nangilaw dito sa ilog mga kapobre. So naisipan kong ang videohan na lang yung mga nakuha nilang uwang at isda. So medyo madami-dami na rin pala yung nakuha nila kahit mag-iisang oras pa lang sila dito sa ilog. Mas malalaki nga ho yung mga nakuha nilang isda kumpara sa mga nakuha namin. Talagang mga sanay na sila sa pamamana dito sa ilog. Dito naman mga kapobre, snilit ko naman yung mga nahuling bulas na isda ng kaklasiko ng elementarya na si Loloy. Makikita nyo naman po talaga na napakalaki nito. Sabi nga ng kuya ko, ito yung bulas na natamaan niya kaso nakatakas dahil single lang po kasi yung panan niya. Kaya medyo nahirapan siyang panain ito. Samantala yung sa mga kakilala namin ay tatlo po yung ulo ng panan nila kaya wala talagang takas yung mga isda. So after nga ho natin silipin yung mga nakuha nilang mga isda at uwang, umuwi na nga ho kami dahil nagugutom na po kasi kami. Time check, alas 9 na nga ho pala ngayon mga kapobre at sobrang nagutom po talaga kami. Pagkarating nga ho namin ng bahay, ayan niluto na nga ho ng kuya yung mga nakuha naming isda at uwang. Sasabawin lang ho pala natin ito mga kapobre dahil masarap po kasing humigop ngayon ng sabaw. Lalong-lalo na galing kami sa pagod at gutom, ito po talaga yung the best gawin ngayong gabi. Si Kuya ho pala yung chef natin for today's video at tayo ay tamang antay lang para makakain na ng marami. So dito nilagay na yung mga lamas natin mga kapobre at kung makikita nyo, grabe pinigan niya talaga ito habang inihulog sa pinabukalan nating uwang. Kakaiba naman po talaga yung paraan
nagustuhan ng kuya ko sa pagluluto. So dito naman mga kapobre, tinimplahan niya na rin ito ng asin at pitsi. At syempre inilagay niya na rin yung mga gulay natin na pinitas natin sa garden ni mama. So yung bulaklak na ninilagay nga ho namin, ito nga po ay sa kalabasa. Masarap po talaga ito kainin, lalo-lalo na sa mga sabaw o gis. At syempre sa gata. Finally mga kapobre, naluto na rin yung tinuwa natin. At syempre bago nga ho tayo kumain, nagpray nga ho muna kami dyan. Palagi po tayo magpapasalamat sa Diyos sa biyayang binigay niya. Pagkatapos namin magpray, ayan, kainan na po talaga sa wakas. Sobrang nagutom po talaga kami sa adventure natin. At tamang-tama nga ho ito para masuklian naman yung mga pagod sa pangingilaw namin. Kaya sa mga nahirapan makaulam, gawin nyo na rin po itong ginawa namin para masulbad na ang inyong mga problema kung wala mo'y sudan. So hanggang dito na lang po tayo for today's video. And don't forget to like, share, and follow for more videos. Love you, mama. Bye-bye.